Kaibigan, dapat kang makialam dito. Ikaw at ang iyong pamilya ang sangkot dito. Saan man kayo nakatira, ano man kayo sa buhay, kayo ay apektado. Buga ng usok ang mga sasakyan. Nakikita man o hindi, langhap mo yan, kaibigan. Pumapasok sa iyong katawan ang resulta sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. Mga sakit. Sumasanib sa hangin ang lasong ibinubuga ng mga pabrika at bumabalik sa atin. Resulta sa tao, mga sakit. Ang basura ay lasong nabubulok at sumasanib sa lupa. Sa mga taniman, ang lupa ay higit pang nilalason ng mga pestisidyo at abonong kemikal. Sakit din ang dulot ng mga iyan. Ang tubig sa mga sapa, ilog, dagat, kung noon ay ligtas, ngayon ay panganib na sa buhay at kalusugan. Malinaw man ang tubig na ito, kaibigan. Huwag mo isiping walang taglay na panganib, maaaring iyan ay pagmula ng sakit. Lumalala na nga ang kapaligiran, sumasama pa ang ating lifestyle, kinagawi ang estilo ng ating pamumuhay. Halimbawa, mahilig tayo sa mga processed food na sagana sa mga mapanganib na kemikal. Mabilis nga at maginawa sa mga makabagong restaurant paborito ng mga anak natin. Ang pagkain naman sa mga iyan ay tubog sa masamang langis at mga elementong mapanira sa kalusugan. Hindi ka rin panatag sa karaniwang gulay, karne at prutas sa palengke at sa iyong suking tindahan. Alam mo ba kung bakit, kaibigan? Ang mga prutas ay may pesticide residues o mga sangkap ng pestisidyong pamatay ng kulisap. Ugasan man o balatan ng mga yan, okay, hindi umaalis ang mga toxins niyan. Nakakain natin. Ganyan din ang mga gulay na ginagamitan ng mga kemikal na abono at pamatay kulisap. Tayo kumakain ng mga yan, unti-unti tayong pinapatay. Dalawang tipo na mga pestisidyo ang ginagamit sa mga bukid at taniman na parehong masama sa mga tao. Una, ang organochlorides. Ang mga ito ay nakapagdudulot ng depekto sa mga sanggol na nasa tiyan pa lamang na sanhi ng kanser. Kapag pumasok ang mga ito sa katawan ng tao, naiipon sa body fat at mahirap nang maalis. Ikalawa, ang organophosphates. Iba't ibang sakit ang dulot ng mga ito kahit na water-soluble at di umano'y mabilis na nawawala sa katawan ng tao. Ang mga karaniwang itlog, karne ng manok, baboy at baka ay sagana rin sa toxins na nagmumula sa kung ano-anong gamot at pampatabang kemikal na ginagamit sa mga hayupan. Ayon sa isang pananaliksik nitong 2008, matatagpuan sa mga produktong karne ang 19 na compounds ng veterinary drugs at pestisidyo. Kain tayo ng kain ng mga yan. Kapag naipon sa ating katawan, ay iba't ibang sakit po ang dadapo sa atin. Sa pag-aaral na ginawa sa Japan, natuklasang mataas ang cancer rate dahil noong 1960 sila ang may pinakamalakas na gumamit ng pesticide sa mga pananim. Kinontrol ng gobyerno ang gamit ng pesticide, ngunit marami pa rin ang namatay sa cancer. Kasi po, 40 taong naipon sa katawan ng mga taga-Japan ang lasong taglay ng mga pananim na kinakain nila. Ang pesticide residues at toxins ay kumakapit sa taba ng katawan, lalo na sa dibdib ng mga babae. Ang gatas tuloy ng ina ay may laso ng kasama. Ito po ang paliwanag kung bakit ang mga bata ay maagang tamaan ng mga diabetes, cancer, TB at iba pang sakit ng mga matatanda. Nagpapalipat-lipat sa tao ang mga sakit dahil tao ang carrier ng lason. Isang solusyon sa sitwasyong ito ay ang pagkain ng organic food. Ngunit, ang organic food unang-una ay hindi madaling bilhin. Wala ng mga ito sa karaniwang palengke. Ikalawa, mahal po yan. At ikatlo, maraming peke. At kahit na ang mga kumakain ito sa maraming pagkakataon ay hindi nakakaiwas sa mga non-organic food. Ang tanong mga kaibigan, maaari bang kumain ng mga non-organic food at maging ligtas ka sa toxins? Maaari kung palagian kang iinom ng GMC Health Products
na mas mura kaysa pagkaing organic. Ang mga ito'y tuwirang lumalaban sa mga epekto ng pagkaing nagtataglay ng masasamang kemikal at sanhi ng maraming sakit, kabilang na ang kanser. Ang GMC Health Products ay natural organic botanical extracts mula sa mga halamang gamot ng Peruvian Rainforest, Andes Mountains, Amazon Rainforest at ilan pang piling bahagi ng mundo. Nasa Peru ang isa sa best preserved jungles sa mundo na itinuturing na lungs o hingahan ng ating planeta. Sa napakayamang biodiversity na ito, matatagpuan ang mahigit sa 70% ng lahat ng living species sa daigdig. Isa sa mga produkto ng GMC ang Gravitrol. Noong 2008, pumunta yung aking pamangkin sa bahay namin. Nakita ko siya, payat siya, ganun siya kataba noon. Mataba siya talaga. So, saka gumanda siya, yung kanyang putis niya gumanda. Sabi ko, ano ba ginagamit mo? Tita, gumagamit ako ng Gravitrol. Sabi niya, tita, subukan mo to. Sabi niya, o sige, tatry ko. Sabi ko, bigyan mo ko. Sabi ko sa kanya. So, nasubukan ko. Gaganda ka na, papayat ka pa, mamaintain mo yung beauty mo. Ito, katulad nga ngayon, 52 na ako. Pero malaking pagbabago sa sarili ko. Pinagsanib sa Gravitrol ang kagilagilalas na bisa ng Graviola leaf extract at ng compound ng resveratrol. Kilala ang Graviola sa Pilipinas bilang guyabano. Ang guyabano ay tinatawag na miracle tree dahil ang leaf extract nito ay natural cancer killer na mas mabisa ng 10,000 times sa chemotherapy. Ang Graviola ay may anonaceous acetogenins na lumalaban sa tumor at cancer cells, maging sa mga hindi mapuksa ng chemotherapy. Ang chemotherapy isang pamamaraan upang sugpuin